So, mga kabatang Quiapo, ito na po ang recap ng August 7. Sa bahay naman nila Marquez, bumababa si Santino. Lumapit sa ang isang tambay kay Santino. Santino, napanood namin sa television na naatulan na si Tanggol. Sumagot si Santino na eh. Hindi ko nga alam kung anong balita eh, pero may nagtangka pa nga sa buhay na Tanggol eh. Sumagot ang tambay. Talaga? Bakit naman? Paano? May bumaril sa kanya. Hindi ka na nga siyang tamaan eh. Pero hindi namin alam kung sino may pakana. Ewan ko ba? Bakit tingin sa kanya ng mga tao masama siya? Eh, mabait naman si Kuya Tanggol eh. Sumagot ang isang tambay pero sa mata ng batas, natulan pa rin siya bilang isang masamang tao. Sana magawa ng paraan na palaya ang kuya mo sa kulungan. At pag nakalaya siya, sana ayusin niya na ang buhay niya. Para mapatunayan naman sa lahat na mabuti siyang tao. Sa kwarto naman ni Dingding, pumasok si Noy. Dingding, oh, nailabas mo na ba ang sama ng loob mo? Magaang na ba ang dibdib mo ngayon? Sumagot si Dingding, hindi ko pa rin matanggap ang nangyari kay Tanggol. Sumagot si Noy, naintindihan kita, pero ano mo nang bala ko mga dito palagi? Ewan ko, wala na akong ibang maisip para gawin sa apo ko. Nawalan na ako ng pag-asa. Lahat sila ang tingin nila kay Tanggol kalaban. Galit ako sa kanila, kay Roda, sa mga taga-Quiapo, lalong-lalo na kay Vigor. Ayoko siyang makita, ayoko siyang makaharap, dahil baka hindi ako makapagpigil. Hindi nila binigyan ng pagkakataong makapagbago si Tanggol. Sumagot si Noy, ikaw lamang ang malapit na pamilya ni Tanggol. Noy, hindi mo ba narinig ang hatol sa kanya? Habang buhay yan, parusang hatol sa kanya. Bata-bata pa niya para pagdaanan ng parusang ito. Noy, para akong namatayan ng apo nung narinig ko ang hatol kay Tanggol. Samantala, sa bintana naman, nakatingin si Marites at nilapitan ni Noy. Tess, di ka pa ba magpapahinga? Sumagot si Tess, litong-lito na ako. Di ko na alam ang gagawin. Ayoko naman sukuan si Tanggol. Pero ang hirap. Sumagot si Noy, mahirap, oo. At tayo, magulo ang isip natin ngayon. Pero sana huwag natin kalimutan. Tayo lang ang inaasahan ni Tanggol. Wala siyang ibang inaasahan kundi ang pamilyang ito. Sumagot si Marites, alam ko naman yun Noy eh. Si Dingding, hindi pa ba lalabas yun? Baka nagugutom na yun. Sumagot si Noy, pabayaan lang daw siya. Tsaka walang gana yun. Dahil sa nangyari ngayong araw na to. Siyempre, alam naman natin kung gaano kamahal ni Dingding si Tanggol, di ba? Sumagot si Noy, oo, kaya siya nagkakaganyan. Sumagot si Marites, alam mo Noy, tama ka eh. Ang laki ng pagkukulang ko kay Tanggol. Kaya naiintindihan ko si Dingding kung bakit siya nagkakaganyan ngayon. Kasi di ba kung tutuusin naman, siya naman talaga ang nagpalaki kay Tanggol. Siya ang pumuno sa lahat ng pagkukulang sa pagpapalaki ng anak ko. Baba naman, dumating si Mang Rigor at sinalubong ni Santino. Tay, mano po, gabi na, andito ka pa rin. Tambay-tambay. Sumagot si Santino, eh tay, may mga naglalaro pa po. Sayang naman po yung kita. Sumagot si Rigor, sayang? Alam mo kung ano yung sayang? Yung buhay mo. Ilang beses ko ba sabihin sa'yo na sayang ang buhay mo? Sinasayang mo. Ano? Gusto mong tularan ko yung Tanggol mo? Wala na Santino. Basura na ang buhay mo. Isang salot sa lipunan ng Kuya Tanggol mo. Sumagot si Santino, mabait po si Kuya Tanggol. Tay, hindi naman po sayang yung buhay niya. Napilitan lang siya dahil yun lang po ang kaya ang pwede niyang gawin. Sumagot si Rigo, sinasagot mo na ako? Sinusuwag mo na ako? Gusto mo putulin ko yung sungay mo? Ha? Sumagot si Santino, tay, sorry po. Hindi po tay. Sumagot si Rigo, ayusin mo ang buhay mo. Kung sa tingin mo, mabait ang Kuya Tanggol mo, nagkakamali ka. Siya ang isang tao na hindi mo dapat gayahin. Naintindihan mo? Opo tay. Sige na, umakyat ka na. Kayo, iligpit nyo na yan, umalis na kayo. At dumating si David. Tay, nabalitaan kong hatol kay Tanggol ah. Sumagot si Rigor, wala nang gulo sa bahay natin. Sumagot si David, sa wakas, dumating na ang araw na pinakahihintay ko. Nauna nang umakyat si Santino. Nay, nandito na po si tatay. At lumapit si Marites kay Rigor. Rigor, pwede ba kita makausap?
Sumagot si Rigor, Marites, pagod ako. Kung tungkol kay Tanggol yan, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Yung nagtangkang pumatay sa kanya, nalaman niyo ba kung sino? Nag-imbestiga ba kayo? Sumagot si Rigor, iniimbestigahan pa namin. May kasamahan kaming namatay ng dahil sa anak mo. Sumagot si Noy, si Tanggol, muntik nang mamatay. Siya pa rin ang sinisisi mo. Parang kasalanan niya kasi na merong gustong pumatay sa kanya. At sumagot si David, oo, kasalanan niya. Sa tingin niyo ba dito lang may atraso si Tanggol? Sigurado pati sa labas ng bahay na to, maraming atraso si Tanggol. David, tumahimik ka na. Hindi ka na nakakatulong. Sumagot si Rigor, tama si David, hindi na ako nagulat na may magtangka sa buhay ni Tanggol. Bakit? Nakakalimutan niyo na ba? Yan naman ang dahilan kung bakit sinugod tayo ng mga armadong tao dito sa bahay. At sumagot si David, kaya nga, sa tingin niyo ligtas tayo ngayon dahil sa mga lalaki na yun? Di ba hindi? Sana natuluyan na si Tanggol. Sumagot si Marites, ano ba talagang gusto mo? Mamatay ang kuya mo? Sumagot si David, gusto ko tahimik na buhay na. Sumagot ni Marites si David, napakawalang yamo. At sumagot si Rigor, huwag mong sasaktan si David. Sumagot si Marites, sige, ikaw Rigor, sabihin mo nga sa akin. Gusto kong marinig mula sa bibig mo. Ano bang natuluyan na din si Tanggol? Kaya nakuha mo siyang barilin at kaya ka ba tumistigo laban sa kanya? Kaya ngayon nakakulong siya. Delikado ang buhay niya. But si Rigor, siya ang nagdala ng gulo sa buhay niya. At sa pamilya natin, wala akong amor sa anak mo niyan. But si Marites, kaya mo ba siya nakuha ang barilin? Dirotsuhin mo ako, Rigor. Diretsuhin mo ako. Sumagot si Rigor, magpasalamat kayo, sa kulungan lang ang bagsak ni Tanggol. Pasalamat ka, Marites, na mabait pa ako. Dahil kung hindi, may anak pa na pinaglalamayan ngayon. Sampalin sana ni Marites si Rigor. At sumigaw si Rigor, subukan mo masaktan. Sige, tuloy mo. Tandaan mo to. Ni minsan, hindi kita pinagbuhatan ng kamay. Kahit ano pang nangyari, hindi ko na responsibilidad ang anak mo. Hindi noon, lalong-lalo na hindi ngayon. Ngayon nakakulong na siya. Kung mapahamak siya sa bilangguan, siya at siya lang ang dapat mong sisihin. Thank you for watching po. Follow for more. Abangan po yung part 2.